Morning fabulous people and welcome to Seoul, South Korea. Ayan, so day 1 natin today. Actually, kakalapag lang naman ng airport. Dumiretso na kami ng aming hotel, nilapag yung gamit. At today, papunta tayo sa Namsan Tower. There. Walking, going to Red now because we will redeem our ticket. Binili namin yung ticket sa Klook. Bale, ano siya, cable car at observatory. So yung hotel namin ay andun lang, walking distance lang siya papunta sa Red Now. By the way guys, i-redeem natin ang ating ticket dito sa Red Now Photo Studio. We already have our ticket. Oops. Sorry. We already have the ticket now and we're just really walking short distance so that we can ride the cable car. Papakita ko lang sa inyo yung view kung saan tayo naglalakad. Guys, dito pala sa Korea, mahaba-haba ang lakaran kaya walking shoes talaga ang dapat ninyong gamitin. You can purchase this ticket via Klook if ever you'd like to visit Seoul, South Korea and check out Namsan Tower. It's a very popular tourist destination and very excited puntahan yung lugar kasi first time natin dito sa Seoul, Korea at first time din natin dito sa Namsan Tower. From Red Now, mga 15 to 20 minutes ang nilakad natin para maabot yung station kung saan kayo sasakay ng cable car. Korea is such a beautiful country. Ang linis talaga, walang traffic, ang ganda ng weather. Talagang kahit maglalakad ka, hindi ka masyadong mapapagod at hindi ka pagpapawisan kasi malamig. So kapag pumunta kayo ng Seoul, South Korea, dapat naka-ready na yung mga layers niyo para hindi kayo lamig. Pero wala akong gloves na suot ngayon at nilalamig na aking paa. We have arrived in this station where you will ride the cable car going to the Namsan Tower, and it looks like this. There you go. So there's people na naka-line. Tapos later sasakay kayo doon and then you'll go up there. 엘리베이터도 옆으로 Habang paakyat kayo, mararamdaman niyo talaga yung city ng Seoul. Lumiliit na talaga yung mga building. At dito, around Namsan Tower, hindi mawawala ang Love Locks. Cute lang isipin na sa libo-libo ng love locks na to, ang daming kwento. Friendship, magjowa, mag-best friend, I'm sure meron sa mga locks na to. Welcome to Seoul Tower. Sa tower na ito ay pwede ka rin umakyat para makita yung 360 view ng Seoul, South Korea. Sa gilid ng tower na to, may parks at may area kung saan pwede kayong magmuni-muni, maglakad-lakad at mag-isip-isip. Marami ding mga stores na nagbebenta ng mga souvenir items, ng mga keychains, ng mga cute na mga stuffed toys at iba pang trinkets na pwede nyong bilhin at iuwi bilang pasalubong. Guys, yung Seoul Tower pala ay mas kilala rin sa pangalang Namsan Tower. Sa ngayon, mas pinili muna namin mag-enjoy dito sa labas ng tower. Sobrang sarap maglakad-lakad, ang ganda ng view, at ang presko ng hangin. 알아줘 내 진심을 나의 마음 받아줘
Okay, so andito na tayo sa Hongdae at kakain tayo dito. Maghahanap tayo ng restaurants. Grabe, sobrang busy dito. Parang Shibuya ng Japan at parang Ximending ng Taiwan. Sobrang daming kainan, sobrang daming tao. Samahan niyo ako at explore natin yung place. Wow, ang saya dito sa Hongdae. Dito actually yung tambayan ng mga estudyante, ng mga kabataan, at yung mga turista ng iba't ibang bansa. Naglalakad lang tayo dito sa Hongdae area. Mag-check out lang tayo ng mga stores, anong mga binibenta nila, at baka makahanap tayo ng restaurant o coffee shop na pwede nating kainan later for dinner. Wow, dito sa Hongdae, parang kada hakbang mo, may restaurant at may kainan. May mga sanggipsal, may fried chicken, may tteokbokki, mga bilihan ng mga winter outfits, ng mga damit. Kung may budget kayo, mapapabili talaga kayo sa lugar na to. It's very lively. Ang daming mga Gen Z at ang daming tao na nanonood. Pero din dito like basking and mga nagpa-perform gaya nito. Dito sa Hongdae, usong-uso din yung basking, street style, entertainment, at magic tricks na usually ginagawa nila sa mga foreigner o mga bata. Guys, habang naglalakad tayo dito sa Hongdae, biglang nag-snow. Konti lang, di ako sure if nakita nyo sa camera. Pero nagsa-start na yung snow at napatigil kami bigla. Hindi siya malakas, mahina lang siya, patak-patak lang siya. Pero in-enjoy lang namin yung moment na to kasi walang snow sa Pilipinas, so dito lang siya sa mga ibang lugar na may mga winter season. Ang ganda lang panoorin ng snow habang bumabagsak siya sa mga ilaw dito sa Hongdae. Guys, habang naglalakad sa Hongdae Street, nakita natin tong Obok Griddle Barbecue. Mukha siyang masarap, kaya itatry natin siya para ito na rin yung ating dinner for today. Tara guys, samahan niyo ako at try natin itong restaurant na to. Mukhang masarap kasi marami kumakain sa loob. Hello guys, kumain nga kami dito sa Hongdae sa isang restaurant. Hindi namin alam ang pangalan. Tignan nyo na lang guys at comment na lang kayo sa baba kung ano yung pangalan ng restaurant na to. So ayan yung siniserve nila, beef and chicken. Ayan. Ito yung mga side dishes nila. Ito na rin yung pang-ano natin, pang dinner for tonight. Guys, yung in-order natin dito sa restaurant ay chicken and beef lang. And of course, kasama na yung mga side dishes na kakainin natin. Yung side dishes nila ay yung mga typical Korean side dishes. Fresh, malinis, at perfect pang balance sa grilled meat na ginigrill natin. Di gaya sa Pilipinas, yung mga server dito, sila na rin yung mga nagluluto ng mga pagkain. So ayan, kakain na tayo guys. Masarap yung beef, malambot. Yung sauce ay para siyang may peanut. So para siyang peanut sauce na may curry na konti. Sandali lang guys, kung umabot kayo sa part na to ng video, I wanna say thank you so much. Huwag niyo kalimutan, please like, comment, and subscribe naman sa aking YouTube channel para mas marami pa tayong travel video in the future. Now back to the vlog! Sobrang gutom na namin ni Robin kasi nag-breakfast kami sa bahay doon sa Manila. I mean, before leaving papuntang airport. Yeah? Okay. Kasi before leaving papuntang airport, mga alas 11 ng gabi kami kumain ng dalawang itlog. Pumunta kami sa 7-Eleven para mag-coffee. Ito pa lang yung parang proper dinner namin. So after how many hours? Like more than 12 hours. So
So ayun siya, gulay yung nasa gitna. Oo. Chicken to, di ba? Kaya mo na muna. Superhero ka. Try ko nga itong... Saan yung authentic kimchi? Ito, doon po rin ito naman. Hindi ko sa Pilipinas. Ito? May ang Ito? Try ko nga. Ha? Okay na itong kainin. Oo. Ito yung ito. Harap. Sarap no? Okay ka na dito. Kape ka naman. Hindi siya super heavy pero magusto tayo. Oo, okay lang. Ngayon lang naman tayo okay na kayo. Sprite, oo. Masarap nung nakakainit siya ng katawan. Kasi ang lamig kasi sa labas. Gusto mo ng Coke, something Coke or Ha? Sprite? Oo, sige, Sprite. Gusto mo? Isa lang. Isa lang ha? So guys, kanina nag-snow dito sa Hongdae ng konti, pero konting-konti lang. Hopefully, bukas mag-snow pagpunta namin sa tour. Pero for now, kain muna tayo. Masarap yung kimchi. Nagustuhan ko yung kimchi. And dito pala sa restaurant guys, kami lang yung kumakain na foreigner. Puro local silang kumakain dito. Hindi kami kumain sa ibang restaurant kasi may beer. May tour kasi kami bukas kaya hindi kami pwedeng mag-beer para makatulog kami ng matiwasay at hindi sasakit yung ulo. Yung gulay, this one, gusto kong i-try. Parang ang Coke. Oo. Dito kumakain ito. Makain. Itong beef gusto ko. Matagal pa ba itong maluto? Chicken ba Ito to? na yung chicken niya, ito yung beef, ito na yung parang too much na yung... Ito ba? Ha? Wag na. Ano na? Ayun yung Try mo yung gulay. In fairness, masarap no? Fresh yung ano. Mura siya. Magkano yun? 1.6 Philippine peso, nasa 40,000 plus 1. Bakit bang adobo sitaw? Sarap. Yung nagsusugat na yung labi ko, nakapili na. May paano ko dito, petroleum jelly. Ayan. Sa sobrang lamig kasi sa labas guys, magsusugat talaga yung labi niyo. So pagpunta niyo dito sa Korea ng winter season, magdala kayo ng petroleum jelly. Captured na po. Chicken, naubos namin lahat. Look, Ito yan ah. spicy yung chicken, no? 집에 들어갔니? 야 언제 내리니? 그러니까 맞아. 괜찮았구나. 진짜 괜찮은 거 맞아요. 누가 좀 기다려. 좀 기다려. 우리 안 가도 처음이라는 이제 아까도 얘기했는데 여기에요. 우리가 So guys, we're back in Myeongdong now and tignan nyo naman. Wow, this is so cool. Grabe, sobrang daming tao na namamasyal. Anong oras na mag-aalas 9 na. Dito, sobrang daming shops. Actually, yung hotel namin ay malapit lang. Andun lang siya malapit sa CU. Parang convenience store, 7-Eleven nila dito. Ang daming pagkain. Ang daming nangyayari. Ang daming fashionista. I love Korea. Ngayon pa lang, inisip ko na paano bumalik ng Korea this year. Hopefully. Ito yung mga, ang dami nagbebenta ng mga jackets, winter outfits, here, coffee shops na itatry natin one of these days. Hindi na tayo pwede mag-coffee kasi baka hindi tayo makatulog mamayang gabi. Wow, sobrang lively and gusto ko talaga dito yung vibe sa Myeongdong. Sobrang daming tao, sobrang daming naglalakad.
Guys, dito sa Myeongdong, napapalibutan kayo ng shops, souvenir shops, ng mga stores, ng mga kainan, and mga skincare products na pwede nyong dalhin, bilhin, at gawing pasalubong sa mga friends or office mates nyo pagbalik nyo ng Manila. Kagaya nito, Olive Young, and ito rin, isa sa mga favorite kong pagkain. Guys, daan na tayo mag-dinner at ngayon pauwi na tayo sa ating hotel sa Myeongdong. I think it's a wrap up for today. So we learned something new, we tried something new. Please like, comment, and subscribe naman sa aking video and see you soon sa aking next video. Bye guys, see you!